Alam mo ba, sa buong kasaysayan, paulit-ulit ang napapatunayan na mas makapangyarihan ang taong bayan kaysa sa sino mang gobyerno o diktador. Ito ang mga kilusan o remarkable people powers na nagpasuko sa sistema ng gobyerno. Hanggang kailan tayo matatakot? Hanggang kailan tayo mananahimik? Balikan natin ang kasaysayan dahil ito ang mga kwento ng people power na nagpabagsak ng sistema. Mula sa mga kwento nila, makikita natin ang aral kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng mga tao kapag nagkaisa. Una sa listahan syempre ang EDSA People Power. Noong panahon ng diktadurang Marcos, halos 2 dekada nang umiira ng martial law, siksik sa katiwalian, paglabag sa karapatan ng tao, at takot ang lipunan. Syempre marami ang nadidismaya, pero ang nagigmitsa talaga ng malawakang galit ng taong bayan ay ang brutal na pagpaslang kay Benigno Ninoy Aquino Jr. Noong 1983, dito nagsimulang magising ang taong bayan at nung dumating ang snap election noong 1986, halata ng lahat ang dayaan kaya hindi nakapagtimpi ang mga Pilipino kaya libo-libo ang nagmarcha sa EDSA para magprotesta. Estudyante, manggagawa, pare, madre, driver, tindera ay nagdasal, kumanta, nagbantay ng sama-sama sa kalsada. Tumating ang sandaling nagbago ang lahat nang ang ilang general at sundalo ng kilusan ay sumama sa mamamayan. Nawalan ng kontrol ang Reming Marcos kaya sa uli napilitang tumakas ang dating Pangulo papuntang Hawaii. Ngayon dito natin mapapatunayan na kahit ang ordinaryong tao ay kayang-kayang patalsikin ang isang diktadura. At gaya sa Pilipinas, may kaparehang kwento rin to sa India. Sa India, kontrolado ng mga Briton kahit ang pinakasimpleng bagay, ang asin. Ang simpleng asin ay may buwis, may monopolyo, kahit karaniwang mamamayan ay bawal mag-ipon o gumawa nito. Kaya naman para kay Mahatma Gandhi, ito ang simbolo ng kawalan ng kalayaan. Noong 1930, nagsimula siya sa isang mapayapang marcha mula sa kanyang ashram papuntang dagat. Mahigit 240 miles ang nilakad nila at habang dumadaan sila, dumarami ang sumasama. Pagdating nila sa dagat, kumuha si Gandhi ng isang dakot ng asin at iyon ay naging makapangyarihang simbolo ng paglaban. Hindi lang si Kai Soto ang gumulay ng mundo dahil ang isang malit na dakot na asin ay naging mitya ng pambansang kilusan para sa kalayaan. Bagamat hindi agad nila nakuha ang independence, ang Salt March ang naglatag ng landas tungo sa paglaya ng India noong 1947. Dito mapapatunayan na kapag may isang tumindig laban sa karapatan, sasama ang marami para ipaglaban ito. Ang pagbawal sa katiting na bagay para sa kalayaan ay isang mitya ng revolusyon. Sa Estados Unidos naman, dekada 1950 at 60s, umiiral pa rin ang matinding segregation laban sa mga African Americans. Hindi sila pantay sa edukasyon, trabaho, kahit sa bus ay may diskriminasyon. Dahil dito, nag-alsa ang taong bayan mula sa bus boycott sa Montgomery, Alabama, tapos nagpatuloy sa sit-ins ng mga estudyante, freedom rides hanggang sa dumating sa malalaking marcha. Ang rurok ay ang March on Washington noong 1963 kung saan nagtalumpati si Martin Luther King ng kanyang sikat na I Have a Dream. At nang ito ay pinakinggan ng buong mundo at ng pamahalaan. Kaya sa kalaunan, ipinasa ang Civil Rights Act of 1964 at Voting Rights Acts ng 1965. Isa itong pinakamalaking tagumpay laban sa sistematikong diskriminasyon. Dito may kita na sa pamamagitan ng disiplina, pagkakaisa at non-violent protest ay kayang baguhin ng tao ang mismong batas ng isang bansa. May mga tao rin na handang harapin ang panganib para lang maipagsigawan ang kanilang gustong ipaglaban. Tulad lang sa China. Noong 1989, libo-libong estudyante at mamamayan ang nagtipon sa Tiananmen Square sa Beijing. Asigaw nila, demokrasya, transparency at pagbabago. May nagtiis ng gutom, may nagmarcha at lahat nagsakripisyo para sa protesta. Pero dumating ang Hunyo 3 at 4, kumilos na ang gobyerno ng China. Nagpadala sila ng mga armadong sundalo, mga tangke, kaya libo-libo ang namatay. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang larawan na hindi nabura.
Ito ay ang tankman, nag-iisang tao na humarang sa hanay ng mga tangke. Hindi man nagtagumpay ang kanilang kilusan, naging inspirasyon ito sa buong mundo na ang katapangan ng isa ay pwedeng maging simbolo ng milyon. Kahit sa gitna ng trahedya, ang tapang ng tao ay may kakayahang magbigay ng pag-asa para sa susunod na henerasyon. At kung sa China ay dugo ang dulo, sa Jamaica naman ay musika ang naging sandata. Kilala mo siguro to. Noong dekada 60, gulo at patayan ang dinaranas ng Jamaica dahil sa politika. Dalawang magkatunggaling partido ang halos magpatayan sa alsada sa ganoon ng kasikatan ni Bob Marley. At ambisyon niyang pagkaisahin ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang mensahe ng kanta. Noong 1978, sa One Love Peace Concert, ginulat niya ang lahat ng ipatawag sa entablado ang dalawang political rivals sa harap ng libu-libong tao. On stage here, the presence of Mr. Michael Manley and Mr. Edward Seaga. Oh! We just want to shake hands and show the people that we're gonna meet up right. We're gonna unite. We're gonna meet up right. We got to unite. Get. Pinag-abot niya ang kanilang kamay habang tumutugtog ng musika ng pagkakaisa. Isang larawan ng kapayapaan ang nangingibabaw sa gitna ng hibuan. Hindi lang si Bob Marley ang gumamit ng musika para ipalaganap ang mensahe ng kapayapaan. May isang musikero din ang nag-i-imagine para mangyari ito. Habang lumalala ang Vietnam War, milyon-milyon ang galit sa Estados Unidos at sa patuloy na pagpapadala ng sundalo nito. Isa sa pinakamalakas na tinig ng protesta ay si John Lennon at ang kasama niya ang kanyang asawa na si Yoko Ono. Ninulusod nila ang Bedouin for Peace. Imbis na sa barikada, nasa kama sila, pero binuksan nila ang kanilang pintuan sa media para sa magsalita laban sa digmaan. At kasabay nito ay nilabas niya ang kantang Give Peace a Chance at ang paborito ko na Imagine na naging anthem ng kilusan. Ang kanyang musika ay naging boses ng protesta at nagbigay ng lakas para sa mga kabataan na aktivista na kumikilos laban sa war machine. Kahit ang isang kanta lang, kapag kumapit sa puso ng masa, pwedeng maging mitsa ng pagbabago. Ginagawa ko ang video ito bilang ambag ko dahil ang nangyayari ngayon sa Pilipinas ay parehong kwento. Laganap ang korupsyon, kaliwat ka ng investigasyon, pero hanggang ngayon, wala pa ring tunay na nananagot. Marami ang nadidismaya, marami ang nananahimik, pero ang totoo, walang mangyayari kung mananatili tayong pikit. At kung sa kasaysayan nagtagumpay sila, bakit hindi rin tayo? Sa harap ng korupsyon at kawalan ng hustisya sa bansa, panahon na para mo ring alalahanin na ang tunay na kapangyarihan ay nasa taong bayan.